Mag-ingat ka sa mga nagsasabing sinasanibad sila ng Diyos. Marami po ang mga nagsasabi na sinasaniban daw sila ng Santo Niño. Pinasok daw sila ni Maria. Ang Espiritu Santo daw mismo ang kumukontrol sa katawan nila. At nakakagulat pa po dito, marami ang naniniwala, marami ang sumusunod. At mas nakakatakot, marami pang Katoliko ang nalinlang. Pero ang tanong natin dito, totoo ba talaga iyon ayon sa Biblia at simbahan? O may spiritual deception na nangyayari? Now, una sa lahat po, ano ba talagang ibig sabihin ng divine possession? Sa ilang grupo po at spiritual movements, may mga paniniwala na may santo, may anghel, si Mama Mary, si Santo Niño, o mismong Espiritu Santo na sumasanib daw sa katawan ng tao. At habang nangyayari po ito, may mga manifestations tulad ng pagbabago ng boses, kakaibang kilos, altered personality, dramatic behavior, minsan po nawawala raw ang awareness ng tao. At ang claim po nila, banal ito. Espiritu Santo daw ito. Santo ang kumukontrol sa katawan nila. Pero dito na po pumapasok ang malaking problema. Sa Biblia po at sa tunay na Catholic theology, wala pong concept ng divine possession na parang demon possession. Ang Diyos po ay hindi sumasanib para kontrolin ang katawan ng tao tulad ng ginagawa ng demonyo. Now, ito pong napaka-importanting distinction. Sa Biblia po may demon possession, may oppression, may temptation. Pero wala kang makikitang Mary possess someone or Peter possess someone or Holy Spirit possess someone na nawalan ng self-control. Wala pong ganong nangyari. Paano po kumikilos ang Diyos? Ang Diyos po ay gumagabay, nagbibigay biyaya, nagbibigay inspirasyon, kumikilos sa puso. Pero hindi niya po inaalis ang pagiging tao mo. Hindi ka po ginagawang puppet. Now, ito pong malalim na theological reality. Ang demonyo kumukontrol, nang aagaw, sumisira po ng freedom. Pero ang Diyos, nirerespeto ang free will. Dahil ang tunay po na pag-ibig ay hindi po kontrolado. Maliwanag po yan. Kaya napakadelikado po ang divine possession language. Dahil minsan po ang mga tao ay nag-a-assume na lahat ng dramatic spiritual manifestation ay banal na agad. Pero sa discernment po ng simbahan, hindi po lahat ng extraordinary ay galing po sa Diyos. Ang tunay po na gawa ng Diyos ay madalas tahimik. Sa buhay po ng mga santo, may peace, may humility, may obedience, may clarity. Hindi po yan theatrical spectacle. Now, anong ginagawa ng Holy Spirit? Ito pong dapat maintindihan ng malinaw. Ang Espiritu Santo po ay gumagabay, nagbibigay biyaya, nagbibigay lakas, nagbibigay inspirasyon, nagpapabanal. Pero hindi niya po inaalis ang free will ng tao. In Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the fruit of the Spirit is love, peace, gentleness, self-control. Pansinin niyo po ito, self-control. Hindi po pagkawala ng kontrol. Kapag ang Espiritu Santo po ay tunay na kumikilos, mas lumalalim po ang clarity, ang peace, ang humility, ang discipline. Hindi po yan chaos. Nakagaya po ng mga nangyayari sa iba na wala na silang kontrol sa kanilang sarili. Hindi na maintindihan ang kanilang ginagawa. Now, ito pong malalim na punto. Kapag ang isang spiritual manifestation po ay walang control, chaotic, confusing, theatrical, attention-seeking, ako po, kailangan na pong mag-ingat. In 1 Corinthians chapter 14 verse 3 sinasabi po dito, God is not a God of confusion. Ang tunay po na gawa ng Diyos ay may kaayusan, may humility, may kapayapaan, may obedience. Tandaan po natin ito, hindi po lahat ng spiritual feeling ay gawa ng Diyos. Ito pong mahirap tanggapin ng iba. Dahil minsan po sincere naman ang tao. Pero sincerity alone is not enough. Kailangan po ng discernment. Bakit delikado po ito? Ito po kasi ang critical point. In 1 John chapter 4 verse 1, sinasabi po dito, do not believe every spirit. Test the spirits. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi na tanggapin lahat ng spiritual experience. Ang sabi po dito, test the spirits. Hindi lahat po ng spiritual ay banal. Maliwanag po yan. Ito ang reality. Hindi lahat ng visions, ng voices, ng manifestations, ng feelings ay galing po sa Diyos. Kahit mukhang religious yan, kailangan po pa ring suriin. Now, ito pong danger ng tinatawag nating divine possession claim. Kapag ang tao ay naniniwalang sinasaniban siya ng santo o ng Diyos o ni Mama Mary, naku po, may mga danger na yan. Nawawala ng humility, nawawala ng discernment, nawawala ng obedience sa simbahan. At minsan po ang sentro ay experience, hindi na po si Kristo. Now, ito pong delikado sa experience-centered spirituality. Kapag ang faith
ay umiikot na sa manifestations, sa trance, sa dramatic experiences, madaling malinlang ang tao. Dahil hindi na niya hinahanap ang katotohanan, ang obedience, ang doctrine, kundi feeling at experience na. Now, ito pong importanteng reality. Maraming heresy at cults sa history ang nagsimula po sa extraordinary spiritual claims. Kaya napakahalaga po ng discernment. Ano pong sinasabi ng mga exorcists? Maraming exorcists at spiritual directors ang nagbabala po dito. Ang demonyo ay kayang magkunwari. In 2 Corinthians 11:14, sinasabi po dito, Satan disguises himself as an angel of light. Ito pong pinakadelikado. Hindi po laging halatang masama ang deception. Minsan po mukhang banal, mukhang religious, mukhang spiritual, pero hindi po galing sa Diyos. Kaya hindi po sapat ang mukhang banal. Hindi po sapat na may ribulto ka, may rosary ka, may nagsisimba ka araw-araw, nagdarasal ka, dahil kahit pong demonyo ay kayang gumamit po ng religious appearance para manlinlang. Now, ito pong malalim na reality. Ang tunay po na santo, hindi kumukontrol ng katawan ng tao. Ang mga santo ay nananalangin para sa atin, umaakay sa atin kay Kristo, tumutulong spiritually. Pero hindi po sila sumasanib. Tandaan po natin yan. Ito pong importanteng difference dito. Inspiration, hindi po equals possession. Ang guidance, hindi po equals control. Ang grace, hindi po yan equals sa pagkawala ng free will. Yan po ang malaking distinction. Now, ito pong mahalagang maintindihan. Bakit nga ba maraming naniniwala sa ganitong divine possession? Hindi naman po lahat ay masamang tao. Marami po sa kanila ay sincere. Marami po ay naghahanap lang ng Diyos. Marami po ay gustong makaranas ng tunay na spiritual experience. Now, mayroon pong tatlong dahilan kung bakit madaling maniwala ang tao. Una po, naghahanap ng himala. Sa panahon po ngayon, maraming sugatan, maraming may problema, maraming desperado. Kaya kapag may nakitang kakaibang manifestation, dramatic na experience, miracle-like event, naku po, madaling maniwala ang tao na ito na siguro ang Diyos. Pangalawa po, gusto ng tao po na nakikitang spiritually. Ito po ang reality. Mas madaling paniwalaan po ang dramatic kaysa sa tahimik. Kapag may sumisigaw, kapag may nanginginig, kapag nagbabago na ng boses, kapag sinasaniban, ako po, mas naiisip ng tao na, makapangyarihan ito. Pero sa Biblia po, ang Diyos ay hindi po laging dramatic. Tandaan po natin yan. Pangatlo po, minsan kulang po sa formation. Maraming tao po ang may devotion, may sincerity, pero kulang po sa discernment, sa tamang turo, sa theological understanding. Kaya madaling malinlang ng emotional experiences. Now, ito pong malalim na reality. Minsan po mas madaling paniwalaan ng dramatic kaysa sa tahimik na biyaya ng Diyos. Pero tandaan po natin ito, hindi po lahat ng dramatic ay banal. Maliwanag po yan. Ito ang pinakaimportanteng tanong. Paano ba talaga kumikilos ang Diyos? Ang tunay po na gawa ng Diyos ay nagpapakumbaba sa tao. Nagdadala kay Kristo. Nagpapalalim ng obedience. Nagpapalapit sa simbahan. Nagpapalago ng kabanalan. Hindi po ito centered sa spectacle. Maliwanag po yan. Now, tingnan niyo po ang mga santo. Ang mga tunay po na santo ay humble, obedient, tahimik, simple. Hindi po sila obsessed sa manifestations. Ang focus po nila ay si Kristo. In Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the fruit of the Spirit is peace, gentleness, self-control. Pansinin niyo po ito, self-control. Hindi po pagkawala ng kontrol. Maliwanag po yan. Kaya sa mga nagsasabi po na hindi na nila makontrol ang kanilang sarili, kinokontrol na sila ng Diyos, may sumanib na sa kanila na banal na kumokontrol na ng kanilang mga galaw, hindi po yan Espiritu Santo. Espiritu Tonto. Maliwanag po yan. Ito po ang importanteng reality. Ang tunay na kabanalan po ay madalas tahimik, simple, humble. Hindi po laging dramatic, hindi po lahat ng banal ay viral. Maliwanag po yan. Kaya mag-ingat po kapag ang focus ng grupo na yan ay manifestations, ay possession claims, ay extraordinary experiences. Kaysa po sa repentance, sa holiness, sa obedience, sa gospel, hindi na po yan galing sa Diyos. Kaya kailangan po talaga ng discernment. Bakit mahalaga ngayon ang discernment? Ito pong isa sa pinakakulang ngayon, discernment. In 1 John chapter 4 verse 1, sinasabi po dito, test the spirits. Hindi po sinabi na tanggapin lahat. Ang sabi po dito, subukin mo. Bakit? Dahil hindi po lahat ng spiritual feeling ay galing sa Diyos. May psychological factors, may emotional influence, may spiritual deception.
Kaya kailangan po talaga ng discernment. Kaya sa punto po na ito, mahalaga ang guidance ng simbahan. Mahalaga ang discernment. Mahalaga ang spiritual direction. Mahalaga ang obedience sa pari at bishop. Hindi po kagaya ng iba na ako lang at ang spirit. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Now, bakit delikado ang ako lang? Kapag walang authority po, madaling malinlang ang tao. Kaya si Kristo po ay nagtayo ng simbahan. Hindi po individual spirituality lang. Sinasabi nga po dito in 1 Timothy chapter 3 verse 15, the church is the pillar and foundation of truth. Hindi po privileged revelations ang foundation. Simbahan. Maliwanag po yan. Now, paano po malalaman kung hindi tama? Hindi lahat po ng religious ay safe. Kaya mahalaga makita po ang warning signs. Ano pong warning signs? Kapag ang isang grupo po ay itinatago sa simbahan, ayaw magpa-discern, ayaw magpasuri sa pare, ayaw sa authority, mas focus sa manifestations kaysa sa gospel, naku po, malaking warning sign na po yon. Ito po ang napaka-importante. Ang tunay po na gawa ng Diyos ay hindi po takot sa discernment. Ang tunay na banal ay handang magpasuri dahil ang Diyos ay katotohanan. Ano nga ba dapat gawin? Kung may mga ganito pong nangyayari, huwag agad maniwala. Magdasal, manatiling kalmado, kumonsulta muna sa pare, manatili sa sacraments, maghanda ng tamang discernment. Huwag agad sundan ng experience. Dahil kahit emotional at dramatic yan, pwede pa rin hindi galing sa Diyos. Maliwanag po yan. Now, ito pong punto natin dito. Ang tunay po na spiritual life ay hindi po hinahanap sa extraordinary. Ang tunay po na kabanalan ay faithfulness sa ordinary daily life. Maliwanag po yan. Kaya ka-curious, totoo bang sumasanib si Mama Mary o Santo Niño sa katawan ng tao? Well, ayon sa Biblia at sa Catholic teaching, hindi. Hindi po ganyan kumikilos ang Diyos o ang mga santo. Ang Diyos ay gumagamay, nagbibigay biyaya, kumikilos sa puso. Hindi po kumukontrol ng tao parang possession. Hindi po lahat ng spiritual experience ay banal. Kaya kailangan po ng discernment, ng humility, ng obedience, ng guidance ng simbahan. Kung ang isang spiritual experience ay inilalayo ka sa katotohanan, hindi po ito mula sa Diyos. Kung ang experience ay mas mahalaga kaysa kay Kristo, nako po, may problema na po tayo dyan. Dahil ang tunay po na gawa ng Diyos, laging nagdadala sa tao sa katotohanan, sa kapayapaan, sa pagpapakumbaba, sa pagsunod kay Kristo. Hindi po lahat ng sinasaniban ay banal. Kaya subukin mo po ang espiritu bago ka maniwala. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please like and share. Bahagi pa natin ito sa mga kakilala natin at suportahan po ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.